Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang pinagkaiba ng naratibo, ekspository at deskriptibo. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang pinagkaiba ng naratibo, ekspository at deskriptibo. Ang naratibo, ekspository at deskriptibo ay mga uri ng pagpapahayag na may iba't ibang layunin at katangian. Naratibo, para sa layunin, ang naratibo ay naglalayong magkwento o maglahad ng mga pangyayari o karanasan. Karaniwang mayroon itong simula, gitna at wakas para mapanatili ang maayos na daloy ng kwento. Para naman sa katangian, mayroon itong mga tauhan, tagpuan at banghay na nagpapakita ng sunod-sunod na mga kaganapan. Madalas ito ay gumagamit ng detalyado at makulay na paglalarawan pati na rin ng mga dialogo para bigyang buhay ang kwento. Halimbawa, mga maikling kwento, nobela o mga pagsasalaysay ng personal na karanasan. Narito ang isa pang halimbawa. Isang araw ng tag-araw, nagpasyang magkakaibigan na sina Lisa, Marco at Ben na umakyat sa bundok Taalas. Maaga silang nagising at nagtipon sa bayan upang magsimula ng kanilang paglalakbay. Ang simoy ng hangin ay malamig at ang mga ibon ay masayang nag-awitan. Senyales na maganda ang panahon para sa kanilang pag-akyat. Habang naglalakad paakyat, ramdam nila ang pagod sa kanilang mga binti, ngunit pinapalitan ito ng tuwa sa bawat hakbang na mas napalalapit sa rurok. Gitna ng paglalakbay, nakarinig sila ng kaluskos sa mga dahon. Agad silang huminto at nagtaka kung anong hayop ang nagmamasid sa kanila. Hindi nagtagal, lumabas ang isang maliit na usa at mabilis na tumakbo palayo. Nagbigay ng ngiti sa kanilang mga labi. Nang marating nila ang tuktok, natulala sila sa ganda ng tanawin. Ang malalawak na kabukiran at mga ilog na kuminang sa sinag ng araw. Puno ng hangin ang kanilang mga dibdib habang sumisigaw sila ng sabay-sabay, ito ang buhay. Kanilang pagbaba, bitbit nila ang mga alaala ng kasiyahan at ang pangako na muli silang babalik upang tuklasin ang iba pang kabundukan. Expository para sa layunin, ang expository ay naglalayong magbigay ng impormasyon o paliwanag tungkol sa isang partikular na paksa. Ito ay naglalaman ng mga detalyado at objektibong paliwanag para magbigay kaalaman sa mambabasa. Katangian, objektibo ang estilo ng pagsulat sa expository at walang emosyonal na impluwensya. Kadalasang gumagamit ng mga halimbawa, datos at hakbang-hakbang na paliwanag upang mas maunawaan ang isang konsepto. Para naman sa halimbawa, mga sanaysay na nagpapaliwanag sa isang issue, artikulo sa mga pahayagan at mga aklat aralin. Ito ang isa pang halimbawa. Paano maiiwasan ang pagkakaroon ng sipon? Ang sipon ay isang karaniwang sakit na dulot ng mga virus tulad ng rhinovirus. Madalas itong nararanasan kapag malamig ang panahon o kapag mahina ang resistensya ng katawan. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng sipon, mahalagang sundin ang ilang simpleng hakbang. Panatilihing malinis ang mga kamay sa pamamagitan ng regular na paghuhugas gamit ang sabon at tubig. Ang simpleng hakbang na ito ay nakatutulong sa pag-iwas sa pagkalat ng mga virus na nagdudulot ng sipon. Dalawa, ugaliin ang pagtakip ng ilong at bibig tuwing babahing o uubo at gumamit ng tissue o siko upang hindi makapanghawa. At palakasin ang immune system sa pamamagitan ng pagkain ng mga masusustansyang pagkain
tulad ng prutas at gulay na mayaman sa vitamina C. Halaga rin ang sapat na tulog at ehersisyo upang mapanatiling malusog ang katawan. Panghuli, iwasan ang paglapit sa mga taong may sipon o trangkaso upang hindi mahawa. Deskriptibo. Para naman sa layunin, ang deskriptibo ay naglalayong magbigay ng malinaw na paglalarawan sa isang tao, bagay, lugar o pangyayari o konsepto upang makabuo ng imahe sa isipan ng mambabasa. Naman sa katangian, gumagamit ito ng makulay at detalyadong mga salita upang ilarawan ang mga elemento tulad ng kulay, hugis, amoy, tunog at damdamin para maging mas buhay at makatotohanan ang paglalarawan. Para naman sa halimbawa, mga paglalarawan ng tanawin, karakter sa isang kwento o mga lugar na binisita. Narito ang isa pang halimbawa. Ang hardin ni Lola Maria. Ang hardin ni Lola Maria ay tila isang paraiso sa gitna ng abala at maalikabok na bayan. Sa pagpasok pa lamang, sasalubungin ka ng mabangong halimuyak ng mga sampagita at rosal na nagtataasan sa magkabilang gilid ng makitid na daanan. Ang mga bulaklak ay parang baghari sa kanilang iba't ibang kulay. May rosas, dilaw at lilang mga talulot na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng araw. Sa gitna ng hardin ay may isang maliit na pond kung saan masayang lumalango yung mga gintong isda na tila naglalaro ng habulan. Ang tubig ay malinaw at nakapapawi ng init, na dinadaanan ng maliliit na agos na nagmumula sa isang maliit na waterfall sa likod. Sa paligid ng pond ay may mga halamang gumagapang na nagbibigay ng karagdagang ganda sa paligid. Pansin-pansin ang isang lumang upuan sa lilim ng malaking puno ng mangga, kung saan si Lola Maria ay madalas na nakaupo. May hawak na librong luma. Mula roon, tanaw ang buong hardin na puno ng kasariwaan at buhay. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwing tinititigan niya ang mga bulaklak na alaga niya simula pa noong siya ay bata pa. Kabuuan, ang naratibo ay nagkukwento ng mga pangyayari, ang expository ay nagpapaliwanag at nagbibigay kaalaman, at ang deskriptibo ay naglalarawan upang lumikha ng imahe sa isip ng mambabasa. Narito ang aking sanggunian ng PowerPoint template na ginamit ko sa buong presentasyon. Naratibo, expository at deskriptibo. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya at natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.